Nananatiling lubog sa baha ang ilang lugar sa Marilao, Bulacan. Para sa Update Live na magbabalita, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, isang taon nga mula nang maging sentro ng flood control corruption scandal, ang probinsya ng Bulacan ay nananatiling maraming mga lugar o lalawigan dito sa probinsya ang mabilis bahain, kagaya na lamang nitong kinaroroonan natin na Lias Road, Ibayo. No? Dito nga, ayon sa mga residente, ay mula Sabado pa daw ay tumaas na agad ang tubig dito at magpasa hanggang ngayon ay nananatiling hamon sa kanila ang paglabas-masok sa kanilang mga tahanan. No? Dito, Cheryl, sa kung nasaan tayo ngayon ay hanggang tuhod pa lamang ang tubig baha. Pero kapag dumiretso hanggang doon sa may unahan, no, ay aabot nga posible ng hanggang bewang o bago magbewang ang tubig. No? Nakakita na tayo dito, Cheryl, ng ilang mga motor, mga tricycle, maging ng mga van, no, na talagang sinubukan na makatawid dito sa bahagi na ito ng Lias Road. Dahil ito yung diretsyo na lalabas papunta ng MacArthur Highway. No? May mangilan-ngilan na nakita tayo na na-stranded na mga motor. No? Pero nagpakasakali pa rin ang madami, pero ang ilan ay bigo at bumalik na lamang. No? At sa ngayon, Cheryl, yung ilan sa mga residente na nakausap natin, syempre nangangamba sa kanilang kaligtasan. No? Pero umaasa sila na mga ilang araw din ay agad na huhupa ang baha na ito. Cheryl. Kumusta rin yung mga kababayan natin dyan? May mga areas ba na kailangang ilikas or it's something naman that they could manage o nananatili sila sa kanilang mga tahanan? Cheryl, so far doon sa Marilao Municipality Disaster Risk Reduction and Management Office, no, meron kasi silang live feed ng kasalukuyang level ng tubig, partikular doon sa Lampakin water level, no, na kung saan nasa 2 metro na yung taas sa regular na daloy ng river doon. No, pero meron din ilang mga kalsada doon, kagaya sa Nagbalon Arco, mayroong tubig doon na aabot ng posibleng hanggang tuhod ang baha. Gayon din dito nga sa Lias Road, habang doon naman sa Marilao Crossing, so far nadadaanan naman yan. No? Pero doon sa tabing ilog sa Sampalucan at Habangan Norte sa Maria Socorro, mayroon din tubig na naghihintay sa mga motorista. Kaya posible, ang pinakamaayos na opsyon dito, Cheryl, ay pumili sila ng alternatibong mga daan. Tinanong natin, Cheryl, ang ating mga kapatid dito kung mayroon na nga bang relief goods na idinala ang kanilang lokal na pamahalaan mula ng walang patid na pag-ulan nitong weekend. No? Ayon sa kanila ay wala pa raw. No? Habang yung ilan naman, hindi pa rin nila pinipili na lumikas, no, dahil hindi pa naman mandatory yung evacuation dito, Cheryl, dahil karamihan sa mga tahanan dito sa lugar na ito, no, ay elevated. O itong makikita ninyo sa aking likuran, matataas ang mga bahay dito, Cheryl, at yung ilan elevated na talaga kahit yung first floor pa lamang ng kanilang mga tahanan. Habang tuloy-tuloy naman daw ang pag-iikot ng kanilang barangay disaster management office para nga masigurado ang kaligtasan ng lahat. At ito, Cheryl, titignan natin kung makakatawid itong tricycle na ito. Maya-maya, papunta doon o susubukan ni Kuya na makabalik para sa kanilang kaligtasan. Cheryl. Ang tanong, sabi mo wala pa silang nakukuhang relief goods. Ano? Ang tanong, may ibibigay ba ang lokal na pamahalaan? Ayan ang sasubukan natin, Cheryl, na makuha mula sa lokal na pamahalaan, no, ng Marilao. Dahil so far, ang nakikita natin dito, hamon sa mga residente yung makalabas-pasok talaga ng kanilang mga komunidad. No? Nakakita tayo kanina ng ilang mga magulang na piniling lumabas at bumili lang ng pagkain and then babalik na agad sa kanilang mga tahanan. Meron din ditong mga tindahan, pero dahil nga sa taas ng tubig, yung ilan wala na rin nagbabantay dahil kahit yung inuupuan para magbenta, wala na rin space for them at pinipili na lamang na pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan. Mula nang dumating kayo dyan, ano rin ang observation mo? Patuloy bang tumataas yung level ng tubig o nagdahan-dahan na nagsisimula na rin humupa? So far, Cheryl, tuloy-tuloy na ganito yung level ng tubig, no? Talagang hindi pa natin nakikita na huhupa ito agad-agad dahil manaka-naka naman yung pag-ulan dito sa Bulacan noong tayo ay nagpunta, no? Pero nananatili na mataas yung tubig dito. Kanina nga, Cheryl, parang
bago lang ito magtuhod natin. Pero ngayon ay nasa tuhod na natin to, no? So hindi natin nakikita na agad na bumababa yung tubig dito. Kaya siguro yun na din yung dahilan kung bakit nga tuloy-tuloy yung pag-live stream ng kanilang municipal office para malaman yung mga lugar na posibleng may baha na makasalubong ang ating mga kapatid dito. At ito usually, Cheryl, itong kalsada na ito ay passable para sa mga tricycle, no? Pero hindi na nga yan yung normal na sitwasyon nila dito at umiikot na lamang sila ng iba pang mga kalye para makapaghanap buhay. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Mobile Journal, Arles de los Santos.